nung dumating si Christopher De Leon, markado sa akin to. Dumating si Boyet, nasa harap ng kabaong si John Rendez. Nung makita niya na nando si Boyet at lumapit dun sa kabaong, tumalikod siya palabas. At ito ang pinakamatindi. Napalagay ko po, ito yung nagpalit ng emosyon ng ating mga kababayan, lalo na ang mga Noranians. Yung pagdating na sa paghatid sa huling hantungan sa ating superstar. Lumuhod siya, umiiyak. Nakaganon siya. Nananalangin siguro. Alam mo, hindi ko na hinanap pa sa aking puso yung awa. Doon ko rin nakita na hindi lahat ng mga Noranians ay galit kay John Rendez. Nababasa ko na parang marami na sa kanila ngayon ang nakakaunawa. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, dismayado sa naungkat na kwento ni na John Rendez, Nora Aunor at mga anak. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-usapan ng mga Noranian fans ang pagkawala ng kanilang iniidolo na si superstar Nora Aunor na tila unti-unti nang bumaliktad ang totoong kwento. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic kung saan ibinahagi nila kung paano rumispeto si John Rendez sa totoong pamilya ni superstar Nora Aunor. At eto na nga po mga kachika, alam ko po na marami pa ring Noranians ang hindi sang-ayon sa naging magandang pagtitinginan ng ating namayapang superstar na si Miss Nora Aunor at ni John Rendez. Oo, hindi pa lahat tanggap. Marami sa kanila. Pero ako nararamdaman ko, Romel, sa mga nababasa ko ngayon sa social media at sa mga pahayagan, nababasa ko na parang marami na sa kanila ngayon ang nakakaunawa kay John Rendez. Ayun, mabuti naman na. Pero sana mas maaga yung pangunawa nila, no? Kung nabubuhay pa si Ate Guy. Yan ang sinasabi ko noon nga, sabi ko, bakit ngayon lang? Ngayon yun lang pala nalaman na talagang yung importante pala si John Rendez. Unang-una po, yung dun sa Lamay, nakita po natin kung gaano karespeto si John Rendez sa pamilya ng namayapang superstar. Wala tayong nakitang footage na magkakasama sila ng mga anak ni Nora. Wala. At nung dumating si Christopher De Leon, markado sa akin to. Dumating si Boyet, nasa harap ng kabaong si John Rendez. Nung makita niya na nando si Boyet at lumapit dun sa kabaong, tumalikod siya palabas. Siya ang umalis. Ang tawag doon, respeto. Yun ang maganda. Walang kumusyon nga eh. At walang nagsabi sa kanya na umalis. Tumalikod siya. At eto ang pinakamatindi. Napalagay ko po, ito yung nagpalit ng emosyon ng ating mga kababayan, lalo na ang mga Noranians. Yung pagdating na sa paghatid sa huling hantungan sa ating superstar. Marami naghanap kay John Rendez. Marami talaga. Dahil kasi nandoon lahat eh. Diba? Nandoon yung mga mahalagang tao sa buhay ni Ate Guy. Pero si John Rendez, hindi natin nakita. No? Sa patuloy nga ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez, ay isa sa kanilang binilikan ay ang araw ng libing ni superstar Nora Aunor, na kung saan hindi nagbigay ng anumang intriga si John Rendez sa mga anak ni Nora Aunor, na kung makikita mo sa nasabing video ay lumapit ito sa mga huling minuto na lumuhod at umiyak sa puntod ng kanyang kaibigan na si Nora Aunor para makausap sa huling sandali, na kung saan nilapitan ito ng mga Noranian fans para kausapin. Nagsimula hanggang sa mag-alisa ng kanyang mga anak, walang John Rendez. Pero ako nasubaybayan ko at nakita ko yung footage kung saan pagkatapos ng mga 15 minutos siguro yon na nakaalis na ang pamilya ni Nora Aunor mula sa kanyang mga anak, apo at mga kamag-anak. Dumaan na yung coaster Doon ko nakita si John Rendez na pumasok doon sa harap ng pinaka-kabaong pero nakalubog na. Nakapaghagis na ng mga bulaklak at aanuhin na lang talaga. Tatakpan na. Sisimientohin na, tatakpan na. Lumuhod siya, umiiyak.
nakaganon siya. Nananalangin siguro. Alam mo, hindi ko na hinanap pa sa aking puso yung awa. Nandun na kaagad. Tapos, may nagsabi sa kanya na ginanon siya. Kasama niya siguro na okay na. Dumaan siya ngayon sa may Tagiliran. Wala na lahat ng mga anak dito Doon ko rin nakita na hindi lahat ng mga Noranians ay galit kay John Rendes. Naupo siya doon sa isang bahagi ng libingan at nakita ko kung paano siyang pinuntahan ng mga Noranians. Nagparetrato pa sa kanya at may nag-interview pa sa kanya. Di ba? Alam mo yung gano'n? Sa dugtungan ng kwento na ibinahagi ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ay muli nilang binalikan ang pagsasama ng magkaibigang Nora Aunor at John Rendes na umabot ng 30 years na tila hindi nabigyan ng importansya si John Rendes para maiparating ang tamang mensahe sa kanilang pagkakaibigan ni Nora Aunor. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video na tila nalungkot at dismayado ang bitiranang kolumnista na si Christopher Min. Narito ang video. Ibalik po natin ng kaunti, mag-backstory po tayo. 3 dekada po silang magkasama ni Ate Guy. At sa panahon po na yan, ay alam naman natin na naging negatibo ang dating ni John Rendes sa puso ng mga Noranians. Oo, mga kung ano-anong pangit tungkol sa kanya, mga narinig natin lahat. Lalo na sa kanyang mga anak. Yes. Dahil maraming ang kwento-kwento na nakararating sa kanila. Pero ipinakipaglaban ni Ate Guy si John. Di ba? Oo, hindi umalis at hindi napalis. Oo. Kung paanong hindi siya iniwanan ni John mula noon hanggang sa huling hantungan, ganun din ang ginawang pakikipaglaban ni Miss Nora Aunor. Alam mo kung saan ako talaga na yung mga backstory nga, yung pag nagbe-birthday si Ate Guy, pag nagbe-birthday si John, alam mo yung isang pinggan na spaghetti, ilang pirasong fried chicken, isang cake na maliit, kasama ang kanilang mga kasambahay. Kinakantahan si John Rendes, si Ate Guy ang nag-aayos. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, ipinabaon na nga natin di ba? Ipinabaon na natin kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan yung sinabi niya na talent lamang niya, si John Rendes, siya ang manager, anak-anakan niya. Okay na po kami doon, 100% bilang respeto sa namayabang pambansang alagad ng sining. Pero ngayon po siguro, hindi na natin kailangan pang makapagtapos ng anumang kurso para malaman natin na hindi talagang meron silang tanging relasyon na pinanday ng panahon. Sa 3 dekada pa naman. Kaya nakakalungkot din. At least, di ba, Nay, naging maayos pa rin. Sa huling sandali, nakita niya pa rin bago isara sa buhay, di ba? Bago tabunan o simentohan. At least nabigyan pa rin siya ng pagkakataon. At muli, respeto ang tawag doon. Pinabayaan muna niyang umalis ang mga anak at apo ni Ate Guy at saka lamang siya pumasok. Sabi ko nga, 2 bagay ang maaaring naganap. Pwedeng pinakiusapan siya ng kampo ng mga anak ni Ate Guy na huwag na siyang magpunta at iba ubaya ang panahon sa kanila magkakapatid. At pwede rin naman na nanggaling na kay John Rendes na hindi siya pupunta at inyo na ang moment na ito. Pwedeng gano'n Alin man sa dalawa, hindi natin alam. Pero sa akin siya nakikita ko kasi nandun ako sa Burol, parang tingin ko parang si John Rendes mismo ang nagana sa puso niya. Kasi nandun lang siya nagmamasid-masid lang siya, hindi siya nagpapapansin, Di ba meron kasi mga iba na mga ganyan, di ba na talagang agaw gusto grandstanding. Grandstanding. Hindi, nandun lang siya isang tabi, tapos kukuha lang siya ng coffee, magtitimpla lang siya. Tsaka pag may nagtatanong sa kanya, magkwento ka naman tungkol sa ospital nung nandoon ka. I'd rather not talk about it, sabi niya. Para bang siya na mismo yung kumokontrol sa kanyang emosyon na makapagsalita ng maaaring maging ugat ng hidwaan na naman nila ng mga anak ni Nora Aunor. Kasi mag-aapoy na naman yun Ito, humupa ng lahat Kaya siya yung, sige, okay na ako, tahimik na lang ako. Alam mo, yung 3 dekada, yun ngang breakup ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, 11 years. Ito 3 dekada silang magkasama na sila ng dalawa talaga nagkakaintindihan, nagkakaunawaan mula Amerika hanggang sa bumalik dito. Hindi ba natin maaaring bigyan ng pagpapahalaga yung kaligayahan naman na pinagsaluhan nila sa loob ng 3 dekada? Hindi ba natin maaaring unawain si John Rendes sa pinakahuling pagkakataon? At pwede ba nating sabihan siya ng maraming salamat? Dahil hindi mo talaga iniwan si Ate Guy mula noon hanggang kamatayan. Sa makapal at sa manipis, sa meron at sa wala,
sila talaga ang magkasama, di ba? Correct. Kaya ako yung respeto, gusto kong ikambal sa pangalan ngayon ni John Rendes. Nabasa ko sa iyo kanina yung isang text na pinadala ng isang anak-anakan ko na wala akong alam tungkol sa istorya ni John Rendes at ni Ate Guy. Wala akong backstory. Pero nung mapanood ko pati yung mga vlogs ni John Rendes na ngayon lang naglalabasan, dun mo pa talaga magiging barometer mo pala yun, ano? Hindi natin napapanood yun eh, hindi lumalabas yun. Oo, at saka dito na ngayon, magkakaroon na naman to. Dito naman to, habang tumatagal itong usapin na ito, mahahati na naman ito. Na sana pala, ganito. Sana inunawa pala natin. At saka alam mo, may edad na si Ate Guy. Nandyan si John Rendes. Ipagdadamot pa ba natin yung kaunting kaligayahan? Kaunti na lang ang sabihin natin. Yung kaunting kaligayahan na habang siya'y nabubuhay ay mayroon siyang inspirasyon, dapat inunawa na noong paman. Diba? Diba, sabi nga natin, kapag mahal mo ang nanay mo, kung ano yung mahal ng nanay mo, ibibigay mo dahil mahal niya bilang anak, paligayahin ng mga magulang. And don't make your mother cry. Yan importante. At yun ay pinakiusap ni Ate Guy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na tanggapin nyo. Maayos naman eh. Sabi niya, yun na lang naman ang kanyang hiniling. Alam naman natin yung totoo, diba? Si John, alam mo kung ano nangyari sa kanya. Huwag natin palalain kung ano ang sinasabi ng mga tao. Paisipin natin, ang nanay niyo, hindi iwanan ng tao, nanimagkaroon, wala kayong lahat, nagkaroon ng pamilya, ang natin na kaya hindi pwede hindi ko magkaroon ng tao ito. Ang gusto malaman niyo, mahalin natin. At basta, kaunti na lamang po itong pag-uusapan natin tungkol kay John Rendes at kay Miss Nora Honor. Gusto lang po namin itawid yung aming emosyon na sana noon inunawa na natin yung tao para ngayon na naglalabasan na ang mga patotoo kung gaano kabusilak pala ang kanyang intensyon para sa superstar ay mas maintindihan natin siya. At napasaya pa natin ng lubusan si Ate Guy. Oo, totoo yun. I'm sure marami nga nagsasabi yung mga nangyari dito sa burol at saka sa libing, hindi rin maligaya ang superstar dahil wala doon si John. Correct. Diba? Oo, na parang, syempre, di ba sabi nga nila, 40 days nandito ka lang yung namatay. In limbo pa. Oo, umiikot-ikot. At siya tinignan niya kung ano yung nangyayari. Siguro nakikita niya, walang kumakausap kayo. Diba? At saka bakit hindi siya pinayagan na makalapit sa akin. Ganun, diba? At makita ko sa pinakahuling sandali, hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong makapagbigay pugay at maglagay ng bulaklak. Ito pa yung pinakaano, hindi man lang nila inayaan magsalita. Walang partisipasyon. At saka yung ang inaantay ko nga, kahit hindi na magsalita, pasalamatan lang. Yun. Yung pinaka-importante. Pasalamatan lang. Pasalamatan man lamang dahil noong mga panahon namang wala kayo sa tabi ng inyong nanay, merong isang tao na tumitingin sa kanya. Pero alam mo, doon sa interview sa kanya habang nakaupo at pawis na pawis at lumuluha, ang sabi niya, ano po masasabi niyo na wala na ngayon si Ate Guy? Wala na ang best friend ko, wala na ang mahal ko, wala na siya. Yun ang sinabi niya. Kaya yung respeto talaga, hindi natin maiiwasang hindi ibigay sa kanya. Napaka-sensitibo ni John Rendes na ibinigay niya ang para sa pamilya ni Ate Guy at kahit siya pa ang magsakripisyo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!